Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning everyone. Are you happy this morning? Yes. Salamat sa inyo. Now, this morning we will be learning the word of God taken from the book of the First Peter. First Peter chapter 2 verses 1 up to 3. Matunakan mo yung mga Biblia. Pakiamdin na lang. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang sa 3. First Peter chapter 2 verses 1 up to 3. I'll be reading it in English and you follow me silently. First Peter chapter 2 verses 1 up to 3. The word of God says, "Therefore, rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good." Kami mo Diyos, tiktak na sa kabutangon. Salamat Ginoo. Ilayan sa mga kayon kami nagkatigom para simbahon ka. Palain mo po ang bawat isa na narito ngayong umaga. Bless everyone who are here this morning, Panginoon. And bless your word that you have just read this morning. And give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, ang mensahe na binasa natin ngayong umaga, it talks about our Christian growth. Ang atong Kristiyanong buhay, ang pagtubo sa atong Kristiyanong kinabuhi. Now, ngayong umaga ay pinagdiriwang natin ayon sa inasabi na kanina, we are celebrating the 7th anniversary of the church. Pang-pitong anibersaryo ng ating simbahan, ang Gipo Alliance Evangelical Church. Now, kung balikan natin ang 7 taon na nakalipas, alam natin na malaki na ang kaibahan ng ating simbahan ngayon physically. Kasi noon, umuupa lang tayo ng maliit na building sa kabila noon. Nagbabayad ho tayo ng upa na 8 lapad, buwan-buwan. And dahil sumisigip na ang lugar, kinuha natin yung 3rd floor at dinagdagan ng 5, kaya naging 13 kalapad ho yung binabayaran natin buwan-buwan noon. Pero ganoon pa man, sumisikip pa rin yung ating lugar, kaya nagdesisyon ang mga opisyalis na lilipat tayo sa medyo malaking lugar. Na ito na ngayon ang ating pinagsasambahan. Kaya nagkakatipon tayo, kipon tayo ngayong umaga. At una sa lahat, dapat ating pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Yes, even though we work hard, mga opisyalis ay nagtulong-tulungan na umasinso or lumago yung simbahan natin. Ang Diyos pa rin ang siyang nagpapalaki, ang Diyos pa rin ang nagpapatubo, ang Diyos pa rin ang nagpapalago sa simbahan ito. Do you believe in that? Yes, it is God really. Kaya sinabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 3, 6 and 7, ito'y sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ni Pablo, I planted the seed and Apollos watered it. Sabi nito, na neither he who plants nor he who waters, it does not matter. But what matters is that God makes everything grows. Sa Tagalog, ingon sa Biblia, nga si Pablo ako ang nagtanong, ingon ni Paul, si Apollos ang nagdilig. Pero ang Diyos ang nagpapalaki at nagpapalago. Ang mahalaga, hindi ho yung nagtatanim at hindi ho sino yung nagdidilig. Ang mahalaga, ang Diyos ang siyang nagpapatubo at siyang nagpapalago. Everything really God makes it grow. Now, bilang mga magulang, lalo na po yung mga nanay, they are so concerned about the growth of their children. Maaga pa, pinadidi na, and everything ginagawa ng mga nanay para lumaki na talaga yung kanilang mga anak. Kaya wala naman talaga mga magulang na gusto yung kanilang anak ay manatiling baby. Diba? Kaya, kahit anumang mga improvement nang magsimula ng lumakad, nang magsimula ng magsalita, nang magsimula ng maglaro, makikita natin sa Facebook. Diba? Dahil nakapost talaga everyday kung ano yung mga kaganapan na improvement ng bata, makikita natin. Now,
I remember a story, may kwento tungkol dito, na isang nanay, isang doktora. Isang araw, naglakbay siya kasama yung kanyang anak, baby na batang babae, 5 years old. Habang siya nagmamaniw ng kanyang sasakyan, ang kanyang bag, na medical bag, ay nasa likuran, yun ang bata na paupo. And habang nagmamaniw, tumatakbo yung sasakyan, hinalungkat ng anak yung bag ng nanay. Hinalungkat niya. At nakita niya yung stethoscope. Alam mo niyo kung ano yung stethoscope? Yeah, maiba na. Alam, siguro iba wala. Yung ginagamit ng doktor na ipinapasok din sa tenga at may inahawakan na dinidito sa dibdib natin kung ano ba yung naririnig nila. Kung may hinga pa ba o wala na. Yun, nilalagay ng doktor. Nakita ng nanay sa rear mirror na hinalungkat yung kanyang bag at doon kinuha, pinaglaruan yung stethoscope. Nakita niya na inilagay ng bata yung ear tips, yung dalawang parang gano'n, inilagay. At hinawakan ho yung diaphragm, yung inilagay gano'n na. At nakita ng nanay, sabi na sa isip ng nanay, nakakasaya ang bata nito. Nakakasaya ako na paglaki ng batang ito, susundin niya yung aking apak. Maging doktor din talaga ito, siguro, sabi niya. Kaya, tinitingnan niya minsan. Nagulat na lang siya nang makita niya yung bata na nakapasok sa tenga yung dalawang air tips, hinahawakan ho yung diaphragm, pero hindi ginanon sa katawan. Inilapit sa kanyang bunganga. At nagsimula siya magsalita yung bata. Sabi niya, "Good morning, ma'am. Good morning, sir. You are now welcome to McDonald's. And may I have your order, please?" Tumubo na nga yung bata. Yes. That's yan. Pero marami tayong makikita ng mga tao sa simbahan. Marami tayong makasama nakikita sa simbahan na matagal na sa simbahan, pero hindi pa rin tumutubo spiritually. Physically, tumatanda na, pero spiritually, ganun pa rin, bata pa rin. Hindi, yun ho nakikita natin. Marami. Kaya, pag-usapan natin ngayong umaga, hindi ho tungkol sa physical growth. Ngunit ngayong umaga, pag-usapan natin ang tinatawag na spiritual growth o spiritual maturity. Now, karamihan sa mga simbahan ngayon, nagpasiklaban kung gaano na kalaki yung kanilang mga simbahan, kung gaano kalaki yung kanilang parking space, gaano kalamig yung kanilang mga simbahan. Yun ho ay pinapakita. Yung church growth nila. And, ipinapakita, naglinggo-linggo, naka-video na punong-puno yung kanilang mga simbahan. Pero ang mahalagang tanong, yung mga tao ba na sa loob ng simbahan, are they growing spiritually? Tumutubo kaya ang mga tao sa loob ng simbahan yaon? Kaya ang mensahe na tatalakayin natin ngayong umaga, growing up spiritually. Kinala nga pagtubo ang atong spiritual na kinabuhi. Ano ho ba yung background ng mensahe na binasa natin ngayong umaga? Itong 1 Peter 1, 2, and 3. 1 Peter chapter 2, 1 to 3. Now, ang mensahe ito ay sinulat ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano noong unang panahon, sa panahonan nila, na nagkawatak-watak sa iba't ibang probinsya ng Asya. Bakit man sila nagkawatak-watak? Bakit nagkahiwalay-hiwalay? Nga naman, dahil sa panahon ngayon, si Haring Nero ay napakalupit. Napakalupit ni Haring Nero, kaya pinapatay ho yung mga Kristiyano. Pag nalaman na isa ng Kristiyano, pinapatay ka. At sa ibang mga bansa natin ngayon, sa buong mundo, may mga bansa ngayon na hindi tanggap si Kristo. Na kaya yung mga Kristiyano ay pinapatay rin. Kaya noong unang panahon, ganun din ang nangyayari. Yung mga ibang mga Kristiyano, nagtatago na. Yung iba, naghinto ng magsimba. Nagtatago na lang dahil natatakot sila na mamamatay. Kaya sinulat ito ni Pedro noong unang panahon para bigyan ng kalakasan, to give them hope and strength na magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya, binigyan nila ng encouragement ang kanilang panghihina, ang kanilang loob. Kaya mula sa chapter 1, batay sa, hindi natin binasa yung chapter 1, sabi ni Apostol Pedro sa kanilang mga kasama noon na binago na kayo ng Diyos sa
pamamagitan ng kanyang mga salita. Meaning, sabi ni Pedro, batay sa chapter 1, na sa mga Kristiyano, you had been born again by the Word of God. At pinatuloy dito sa chapter 2, sabi ni Apostol Pedro, dahil binago na kayo ng Panginoong Diyos. Sabi, binago na kayo. At ngayon, sa chapter 2, dahil binago na kayo, itong sinabi niya, dapat talikuran na nila ang lahat ng mga kasamaan. You see? They had been born again in chapter 1, and in chapter 2, pinatuloy ni Pedro, dahil binago na kayo, dapat talikuran na ninyo ang iyong mga kasamaan, lahat na pandaraya, pagkukunwari, at pagkakaingit, at paninirang loob, paninirang ibang tao, dapat kalimutan na yan, dapat walain na sa kanilang mga puso at mga isipan. Yun ang mensahe na binasa natin. Pangalawa, dapat mananabik na sila sa gatas na espiritual para uunlad ang kanilang pananampalataya. Ano ba ito pinag-usapan ng gatas na espiritual? They must be desirous to know more and to learn more of God through His Word. Kinahanglan nga magatubo kayo na nagitay pananabik sa gatas na espiritual na tinatawag, the Word of God. At pangatlo, dapat matututo silang lubos sa salita ng Diyos para tutubo ang kanilang spiritual life para mapasa kanila ang ganap na kaligtasan. Una-una, baguhin ang sarili. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng pananabik to know more of God and through His Word. And pangatlo, we should know the value of salvation. Paano ba tayo laligtas? Ano ba ang kabayaran ng ating kaligtasan? Dapat alam nila noon. At ito'y dapat malalaman din natin bilang mga Kristiyano sa ating kapanahonan ngayon. You see? Para tayo sa binasa natin ngayong umaga, may tatlong utos si Apostol Pedro sa mga Kristiyano noon. Patay sa binasa natin. At ang utos na yan ay applicable din sa ating mga Kristiyano ngayon, na dapat din natin gawin. Dapat nating malaman na ang pagtubo na tinatawag na spiritual growth ay hindi gawing batayan ang panahon. Ano ba nung naiintindihan niya na? When you say that you have grown up, do not say that matagal na kasi akong nagsisimba. Mula pa sa lulo at lula ko, Kristiyano na kami. Kaya sigurado ako, mature na ako. No, hindi ganon. May mga Kristiyanong tumanda na sa simbahan, pero bata pa rin spiritually. May mga bago pang pumasok sa simbahan, pero they are already matured, and makikita natin, they have already grown up. Kaya spiritual maturity ay hindi natin masusukat sa magitan ng kalendaryo. Naniwala ba kayo niyan? Yes, it is not the calendar na dahil ilang kalendaryo na naubos sa buhay mo bilang Kristiyano, matured ka na. No, it does not mean like that. Pangalawa, ang spiritual na pagtubo ay hindi lang gawing batayan ang ating mga natutunan sa loob ng simbahan. Kahit memorize na natin ang Biblia, pag tanongin ka ano ba ang 1 Corinthians, alam mo na lahat. Pero hindi yan batayan. Pero ang knowledge natin ay at wisdom, magagamit kung gamitin natin to increase our image and likeness to Jesus Christ. Because we know the Word of God, dapat we should act through the Word para maging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo. Kung hindi batayan, na-memorize natin ang Biblia, alam natin ang lahat ng Biblia, hindi yan batayan na tayo ay matured na. No, hindi ganoon. Pangatlo, na ang ating Kristiyanong pagtubo ay hindi natin gawing batayan ang dami nating mga relihiyosong gawain sa loob ng simbahan. Understand? Na, huwag mo sabihin na matured na ako. Why? Dahil ako ay isang leader ng praise and worship team. Isa pa akong teacher sa mga kabataan at marami pa akong ministry na ginagawa sa loob ng simbahan. May mga ganun na matured na, pero hindi yun batayan. Alam ba niyo kung bakit? Noon, yung mga Parisiyo, yung nasabi natin mga kontrapartido noon, ang mga Parisiyo sa panahon ni Panginoong Kristo, alam nila ang Biblia. Kung tithing ang pag-uusapan, sila nagbibigay. You see, ginawa nila lahat kung pagsisimba ang pag-uusapan, nagsisimba sila.
Pero anong sinabi ni Panginoong Kristo sa kanila? You worship me with your lips, but your hearts are away from me. Meaning, isimba nila ang Ginoo, pinaali lamang sila mga baba, pero ang ilang mga kasing-kasing layo sa Diyos. Yes, they have many works, religyoso sila, nagsisimba every law in the Bible, alam nila, memorize nila, but they are not, really, they were not mature enough. You see, hindi batayan. Kaya, ano ba? Paano ba natin malalaman ng isang tao na siya'y matured na? O siya ay tumubo na spiritually? Ano bang sinabi sa John 1:12? John 1:1-2. The Word of God says, yet to those who receive Him and believe in His name, He gives them the right to become children of God. Diba? Meaning, ano bang pagbatayan natin? Meaning, we are matured when kung magkakatugma ang ating ginagawa, yung ating practices sa ating position kay Kristo. Now, you understand what is our position in Christ. Batay sa 1:12, yet to those who receive Him and believe in His name, He gives them the right to be called children of God. Meaning, when we believe Jesus Christ and accepted Him as our Lord and Savior, ano ba ang maging resulta natin? We are children of God, given the privilege to become children of God. Now, that is our position in Christ. When we have Christ in our heart, we are considered to be children of God. Pero ang tanong ngayon, kumikilos ba tayo na makikita sa ibang mga tao na para tayong mga anak ng Diyos? Are we moving? Are we acting like children of God? In our thinking, in our speaking, in our acting, ating mga pakikitungo sa ating kapwa-tao, are we children of God? Our position in Christ is we are children of God. And how are we doing now? Are we magkatugma ba ang ating position at ang ating ginagawa? Baka ganito ang ginagawa natin. Ang posisyon natin ganito kaya hindi magkatugma. Dapat magkatugma yan. Kung anak tayo ng Diyos, dapat makikita sa ating mga buhay na talaga tayo ay mga anak ng Diyos. Sa ating mga salita man, sa kilos at galaw, sa ating pakikitungo araw-araw sa ating kapwa-tao. Sinasabi, dagdag sa Roma, may sinasabi sa Roma 3:22, na having faith in Christ, we have the righteousness of Christ. Kung natay pagtuo kay Kristo, pahilong kitang anak sa Diyos, kung natay pagtuo kay Kristo, na kita gitatawag na righteousness of Christ. Ano bang ibig sabihin? Na God expects us, people expects us, when we are Christians, that we have the righteousness of Christ. Meaning, kung Kristiyano na tayo, makikita ba sa ating buhay ang kabaitan natin bilang Kristiyano? Makikita ba sa ating buhay ang kabanalan bilang Kristiyano? Makikita ba sa ating buhay ang kabutihan bilang Kristiyano? Pag hindi magkatugma yan, we are not yet mature in our Christian life and we have not grown up in our Christian life. Kaya, ang minsan na binasa natin ngayong umaga, naglalaman ito ng mga utos na dapat nating gawin para matawag tayo na mga mature na Kristiyano, para matawag tayo na we have grown up in our Christian life. Kaya, ang unang utos sa Biblia, batay sa binasa natin, sabi ng Biblia, take off our old self. Ano bang ibig sabihin? Hubarin na natin yung ating luma at dating makasalanang ugali. Kung sino man tayo noon, wala na sana yun. Sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone and the new has come. Kung may pananampalataya na tayo kay Kristo, bago na tayo mga nilalang. Kung sino man tayo noon, wala na yun. Dahil bago na tayo, may kahayutulan na tayo ni Kristo. We have the righteousness of Christ because we are children of God. Dapat magkatugma yung dalawa. Dapat na dapat. Kaya utos, hubarin na natin yung dating ugali natin na makatao, makasalanan, makamundo. At isuot natin yung ugaling maka-Kristo, maka-Diyos. You see? Ganun ho ang ibig sabihin. Kaya, alisin na natin yung pandaraya, pagpakunwari, pagkakaingit, at paninirang puri. Yun. Kung noon, diba? Kung noon kinikilala natin
sa nakakarami. Hindi kilala na nakakarami at may mga saying na hindi talaga magkalapit ang pusa at aso. Naniwala ba kayo? Nakarinig na ba kayo niyan? Yes, naman katang mga matanda, hindi talaga magkadoon. Hindi yun magkadoon ng iro. Nga naman, mag-away din na sila. Nga mag-away din na. Dili yun magkadoon ka ng tigre o ka ng iro, mag-away din na sila. Dili yun magkadoon ng lion o monkey, mag-away din na sila. Pero bakit man ba makikita natin sa TV dito sa Japan? Marami akong nakikita na ang pusa at aso ay naglalaro. Iditip ba yan? Iditip ba yan? O totoo talaga? Totoo? Oo. Bakit? Ay sumasakay pa yung pusa dito sa liig ng aso at nagkumakain. Nakikita ko sa TV. Yung leon at aso inilagay sa isang cage at nagkumakain sila. Walang problema. Naglalaro. Pero bakit hindi magawa ng tao? Maraming mga tao ngayon, mga Kristiyano pa sa loob ng simbahan, hindi magkatinginan. Kumbaga, mas nahigit pa tayo sa pusa at aso. Why? Bakit na nangyari yan? Wala bang pagbabago sa sarili? Meaning hanggang ngayon, naging Kristiyano na tayo, tumanda na tayo sa Christian Church. Ano bang ibig sabihin? Suot pa rin natin yung ating dating pagkatao, makakundo at makasalanan. Kaya sinabi ng Biblia, dapat unang utos, hubarin natin yung ating ugaling makatao at makasalanan. Kaya ang panahon, pangunahing dahilan, nagawayan pa sa loob ng simbahan. Maraming mga Kristiyano at mga pamilya nawawasak at yung iba naghiwalay na dahil kahit sila yung mga Kristiyano kasama sa isang simbahan. Bakit nangyayari? Wala pang pagbabago. Nandiyan pa rin, suot-suot pa rin yan yung mga lumang ugali at sa ating pag-aaral ngayong umaga, hindi pa rin tumubo spiritually. Hindi pa rin nagmamature spiritually. Sa halip na si Panginoong Kristo ang isang mangunguna sa kanilang mga puso, sila pa rin ang nagdidikta. Ang tao pa rin ang nagdidikta. Now, ano ang dahilan? Ano ba mangyari? Pag tao lang ang magdidikta sa kung ano ang gagawin, ano mangyayari? Magkaiba ang ating ugali. Na kung magkaiba ang ating ugali, hindi talaga kadalasan, hindi tayo magkakasunod. Pero, if there is Christ in us, sinabi sa 1 Peter 4:8, dagdag to, 1 Peter 1, 2, 3, hanggang 4, sinabi sa 1 Peter 4:8, let love rules our life. And we should love each other deeply. Why? Because love covers a multitude of sin. Now, ano bang ibig sabihin na? Love each other deeply because love covers a multitude of sin. Sa pamagitan ng pag-ibig, maraming kasalanan na hindi nagagawa. Why? Bakit? Kung may pagmamahal ka, natural, hindi ka pumapatay. Di ba? Kung may pagmamahal ka, hindi ka dapat naiingit. Kung may pagmamahal ka, hindi ka talaga dapat hindi ka sumisigaw. Dapat kalma ka at mapasinsyuso ka and everything. Kaya, love really covers a multitude of sin. Kung may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa-tao, hindi ka talaga mga ngaliwa. Yun ang ibig sabihin. Love covers a multitude of sin. Kaya, kinakailangan talaga na ang pag-ibig ay isang maghari sa ating mga puso. Hubarin natin yung ating lumang mga taong makasalanan ugali at ipalit ang pag-ibig. And there will be peace all around us. Sabi ng Biblia, sabi ni Kristo, the peace I give you, the world cannot give. Pag-ibig. Ang kapayapaan na maibigay ng ating Panginoon, hindi maibigay sa mundo ito. Pangalawang utos ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano noon at ating lahat ngayon. Dapat mananabik tayo sa gatas na espiritual. We should be craving for a spiritual milk. Ano bang ibig sabihin ng Biblia nito? Ang ibig sabihin, dapat mananabik tayo makilala lubusan si Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ano bang ibig sabihin yan? Na dapat mananabik tayong magpunta sa simbahan linggo-linggo, dapat mananabik tayong makikinig, dapat mananabik tayong magsali ng prayer meeting, dapat mananabik tayong mag-pray sa bahay and everything. Para mas lalo pa natin makilala ang ating Panginoong Diyos.
Ayon sa lyrics ng Psalm 42 verse 1, ano bang sinabi sa lyrics? Sabi nito na sa kanta, "As the deer panteth for the water, so my soul panteth after day." Meaning, kung ang mga usa na galing pa sa kabundukan ay mananabik, lumulundag na bababa sa kabundukan papuntang kapatagan para iinom ng malamig na tubig, dapat ganun din ating mga kaluluwa. We should be pantit, magkaroon tayo ng pamumuhaw, pananabik, na makainom talaga, na makakilala si Panginoong Kristo sa magitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Kaya dagdag sinasabi ng Biblia, batay sa ating ituro-turo sa ating mga anak, sa mga rhyme, ano ba? Read your Bible, pray every day, and you'll grow. Pag walang pagbabasa, walang pagtubo. Kaya, kinakailangan talaga. We need to be hungry. We need to be craving for the Word of God para tutubo ang ating Kristohanong kinabuhi. Dapat bigyan natin ng Diyos ang prioridad sa ating buhay kung gusto natin makilala sa lubusan at para tutubo tayo spiritually. Pangatlong utos sa Biblia, batay sa binasa natin ngayong umaga, that we must grow and learn to value salvation. Dapat tutubo tayo at bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang kaligtasan. You see, ang pagtubo spiritually ay hindi lang nakakabuti sa ating physically, nakakabuti sa lahat ng bagay. Kaya ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay napakahalaga sa lahat ng bagay sa buhay ng tao. You see, God save us. Si Kristo, mula sa langit, sinasamba siya ng lahat ng mga everybody there. Because He is God. But iniwan na yung kingdom ng langit, bumaba sa lupa, naging tao, naghirap, namatay, para lang tayong maligtas. Meaning, our salvation, ang katumbas ng ating kaligtasan, ay buhay ng nag-iisang anak ng Diyos. Hindi madali yun. You see? Masakit po yun. Kaya, bakit nang mamatay si Kristo? Malapit na siya mamatay. Bakit sinabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Nga man daw gisulti na Kristo? Sa inyong isip. Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako? Nga kaya? Bakit kaya? Why? Mahal na mahal tayo ng Panginoon, di ba? And, dahil diyan sa pagmamahal na yan, ibinigay niya ang buhay ng kanyang anak para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Meaning, the payment of our sin, the value of our salvation is life of His only Son, Jesus Christ. And, bakit sinabi na, my God, ay sa oras na yon, alam natin na si Kristo ay may dalawang nature. He's real man, He's a real God. And, bakit sinabi ni Kristo, my God, why hast thou forsaken me? Ang ibig sabihin sa oras na yun, humiwalay talaga ang Ama. Ang sakit noon. Dahil mahal niya ang kanyang anak. Bilang anak lang natin, kahit kunting lagnat na, napabalisan na tayo. Yun pa nga, alam niya na mamamatay yung kanyang anak. Napakasakit noon. Kaya nang iwan siya, sabi, my God, why hast thou forsaken me? Bakit? Ganun gibiyaan mo ako? Ganun gibiyaan mo yun siya sa amahan? Itong higayon na. Bakit iniwan talaga siya na mag-isa? Para siya mamatay. Kasi pagkasama ang Ama, hindi talaga mamatay si Kristo. God will not die. Christ died as man, really as a real man, and He felt really that He was abandoned by the Father because of His love to us. Kaya napakalaki talaga ang halaga ng ating kaligtasan. Buhay ng isang anak, nag-isang anak ng Diyos. Kaya sinabi sa Matthew 16:26, napakahalaga talaga ang ating kaluluwa. Matthew 16:26, sinabi ng Biblia, what does it profit for a man if he gains the whole world and if he loses his soul? What can a man pay in exchange of his soul? You see, kahit maangkin man natin ang lahat ng yaman sa mundo, ngunit malalaglag yung ating kaluluwa, wala tayong magawa, wala tayong makuha ng ibang bayad sa ating kaluluwa para maibalik sa ating muli. You see, kaya our soul is
so valuable. Kaya Christ died for us. God gave up His Son because of that great love to us. Kaya dapat bigyan natin ng malaking pagpahalaga ang ating kaluluwa. Bigyan natin ng malaking pagpahalaga ang pagtubo natin spiritually. Kaya sa mga matatagal na nagsimba dito, ang salita ng Diyos na binasa natin ngayong umaga ay naghahamon sa ating lahat na kung gusto natin tumubo spiritually, sundin natin yung tatlong mga utos na yan. Unang-una, dapat huparin natin yung ating mga makasalanang ugali. At pangalawa, dapat mananabik tayo sa tinatawag na gatas na spiritual, that we should be desirous to know more of God through His Word, so that we will grow spiritually. At para, pangatlo, dapat we should value salvation. Ang ating kaligtasan, ang katumbas niyan ay buhay na nag-isang anak ng ating Panginoon na si Kristo Jesus. Kinakailangan. Dapat tutubo tayo spiritually at kilalanin natin ang halaga ng ating kaluluwa. Sinabi ng Biblia, yung sinabi kaya 16:26, kahit angkin man natin ang lahat ng yaman ng mundo at malalaglag yung ating kaluluwa, wala tayong magawa at makukuha ang pagbayad para may balik sa atin ang kaluluwang nawawala. Wala. Only God can do it. Kaya, bago ko tatapusin ang mensahe nito, allow me to tell you a really short story. Noong unang panahon, nung bago pang natuklasan yung Africa, maraming mga diamante doon. At isang araw, may isang tao na hindi taga-Africa nakabisita roon. Nakita niya yung mga bata naglalaro ng marble. Ano bang Tagalog sa marble? Julin pa rin. O, parang Julin o Hulin. Sa Bisaya, Hulin. Julin. Naglalaro sila ng mga Julin. Pero natingala, nagtataka mo yung bisita, yung foreigner, bakit yung kanilang mga Julin kumikintab? Kaya nilapitan niya. Nang nilapitan, nakita niya, yung kanilang mga pinaglaruan ng mga Julin, hindi pala totoong Julin. Yun ay mga bilog na mga diamante na ginagawa ng parang mga Julin. Naku, ang dami-dami! May liban, nabibiyak na parang nagkarat na lang yung mga Julin na diamante. Parang gano'n. Sa kanyang sarili, nagtatanong siya, bakit kaya pinaglaruan na nila yung mga diamante niya? Sa amin, nagpapatayan kami ng mga kapuhay, kahit isa lang na gano'n. Pero kami, alam kaya nila ang halaga niya. Yun ang sinasabi nila. Ang sinasabi ng isang tao. Maraming mga tao ngayon, pati mga Kristiyano, na pinabayaan lang nila yung kanilang kaluluwa. Pinabayaan na lang nila yung spiritual growth nila, spiritual life nila. Hindi nila binigyan ng pagpahalaga ang kanilang buhay at yung kanilang spiritual life. Busy na lang araw-araw sa pagtatrabaho and everything. Forgetting everything about our spiritual life. Wala na silang panahon sa Diyos. Wala na silang panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At patuloy na lang silang namumuhay sa ugaling makasalanan. You see? Kaya sa lahat ng mga narito ngayong umaga, kaninyong lahat ng narito ngayong umaga, gusto ba kayo magkaroon ng panibagong buhay? Do you want to have a new life? Gusto ba kayong tutubuan yung spiritual life? Gusto ba niyong maligtas? Sabi ng Biblia sa Acts 16:31, believe in Jesus Christ and you will be saved. Maniniwala ka lang kay Kristo and maliligtas ka. At dinagdagan pa sa Acts 4:12 na salvation can be found in no one else. Hindi natin matatagpuan ang kaligtasan sa kahit kanino man, kahit sino man. Wala, hindi natin matatagpuan. Pag matatagpuan natin yan, only, sabi, no one else but there is no other name with God. Wala nang ibang pangalan na ipinadala mo na sa langit dito sa mundo para magkaroon tayo ng kaligtasan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. There is no other name. You see? Do you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes, you believe. Gusto pa niyong tanggapin si Panginoong Kristo bilang inyong Diyos na kapalitas. Sinabi ng Biblia, John 1:1-2, yet to those who believe, receive Him and believe in His name, He gave them the right to become children of God. Na kung anak na tayo ng Diyos, kasama natin ang Diyos. Nag-aantay na lang tayo sa Kanyang pagbabalik. You see? Yun na ho ang inaasahan natin na siya babalik at kukunin niya tayo. Kinakailangan
na tanggapin natin. Do you want to receive Him now? Do you believe in Jesus Christ? And you want to receive Him now? See? At this point, I request everyone to rise, please. I will be praying for you. Magdasal ko sa inyo at susunod kayo sa akin. Simple lang. Natanggap na ni si Kristo o wala pa. Just pray with me. Sundin na ninyo ako sa simple na prayer. Our Father, thank you, Lord, sa dakilang pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Dahil sa pag-ibig na yan, ipinadala mo si Panginoong Kristo para lang kami magkaroon ng kaligtasan. Ngayong araw, Panginoon, at this hour, gusto akong maligtas. At this hour, tanggapin ko si Panginoong Kristo na aking Diyos at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong offer sa aming lahat. Thank you, Jesus. Patawarin mo ko, Panginoon, sa aking mga kasalanan. And make me the person you want me to be. Thank you, Jesus. Just in your holy name we pray. Amen. Kali mo, Diyos, tingkap na sa kabuntahan. Salamat po sa iyong pulong na gihatag ka na po. Thank you, Lord, for your word that you have given to us. Thank you, Lord, for the command that if we want to be born again, if we want to be mature spiritually, we want to grow up spiritually, we need to take off. Hubarin namin yung aming dating pagkatao at isuot namin yung pagkatao ng ating Panginoong Kristo. Lord, salamat sa utos, Panginoon, na hindi lang ho namin hubarin yung aming dating pagkatao. We need na mananabig kami, Panginoon, sa gatas na espiritual. Mananabig kami makikilala namin lubos na yung anak na si Panginoong Kristo para tutubo rin ang aming spiritual life. And we need to value our salvation, Lord. Because alam namin, ang katumbas ng aming kaligtasan ay buhay ng iyong nag-iisang anak. Thank you, Lord, for your great love. Thank you, Jesus. Jesus, we ask in your holy name, Lord. Amen. Wait a minute.